Okay po, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Happy Lord's Day, araw po ng linggo. Araw ng pagbisita natin dito sa tahanan ni Ate Merly. Ito po siya, para masabi niyo kasama natin siya. Baka sabihin niyo, ako lang mag-isa. Ayan, oh. Di po ba, no? Senior citizen yan, pero malakas pa. Dumadalaw po tayo sa kanila. Nagsishare po tayo ng tungkol sa salita ng Diyos. Na ito pong salita ng Diyos, talagang obligado po. Mismong si Jesus po, sinabi niya eh. Kung hindi ba talagang importante ito, hindi naman ipag-uutos ito. Tandaan niyo po, ano? Ipinag-uutos po ito ng ating mismong Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa langit, ipiniutos niya po yan. Kaya, yun ay nakalagay sa Biblia. Kaya dapat natin sundin. At kapag ganun ang ginagawa natin, yung nagbabahagi at saka yung nakikinig, pareho silang may bahagi sa salita ng Diyos. Ganun po yun. Baka akala nyo po, walang paghinabang sa ganyan. Meron. Kaya dapat po, lagi po natin may share. Hindi kailangan magaling po kayo sa Biblia. Hindi. Halimbawa, dati ka nakakapakinig, magkwento ka lang sa mga kakilala mo. Okay na po yun. Kesa sa mga nakita mo yung mga kaibigan mo, o kwentuhan mo sila ng marites o maritos. Wag. Ang ikwento ninyong marites yung natanggap nyo about Jesus. Yun po. Okay lang na maging marites po kayo. Basta si Jesus po, ang daladala niyo. Wala pong problema ron. Ang mahirap, baka totoong marites, baka makagawa lang kayo ng away. Yung iba po, umantong pa sa limandahan. Oh, alam niyo naman, napaka yung batas ba? Konting ano lang, pwede kang kasuhan. Siyempre, pag pinasuhan ka, kailangan ka ng pera. Pero bago tayo papalahot sa ating pag-aaral ng mabuting salita ng Diyos, tayo muna ay idudulog sa Diyos o paggabayan tayo. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga kaisipan ng bawat tao upang lubos namin mapaginabangan ang iyong turo't aral. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Meron po akong hawak na Bible, ang tawag po rito, Poimen. Ayan. Ang Biblia ng mga pastor. Ayan. Nilapit natin. Ayan. Ito po ang ginagamit ko. Minsan, pag meron iba't ibang Biblia, kung minsan yung ibang ginagamit ko. Pero more on, ito ang ginagamit ko kasi Tagalog na Tagalog po, ano? Kasi ito, pinaniniwalahan ng 13 simbahan, iba't ibang simbahan. O, pinalagay nga po nila yung mga pangalan nila, yung mga greetings nila. O, baka akala niyo kung hindi totoo yan. Ayan, no? 13 simbahan. Iba-ibang simbahan to. Kaya neutral itong Biblia ito eh. Oh. Wala siya pinapanigang reliyon. Walang pinapanig. 13 yan. Sari-saring simbahan. Iba-iba. Alang naman isa lang ang paniwala niya. Diba? Pero dito, ang Biblia ito, sinasangayunan nila ang pagka-translation nito. Okay? Kaya siya pong madalas kong gamitin. Ngayon po, sa Bible po, tignan natin yung sinabi ni San Pablo. Katatapos lamang piyesa ni San Pablo. Itong nakaraan pong Sabado-Linggo, nag-celebrate naman po sila sa San Pablo de Espada.
Hindi ko lang po alam bakit mayroong espada. Kasi sa Bible, wala po akong nabasa si Pablo may dalang espada. Kaya hindi ko lang natatanong kung paano nangyari. Dati kasi wala namang espada yun eh. Ewan ko bakit nagkaroon ng espada. Opo, ngayon, huwag na natin problemahin yun. Kung espada lang pala yung sinasabi niya rito. Sa panahon na siya po ay nangangaral, dito sa Thessalonica, yung Thessalonica po, babasahin natin ha. Ang lungsod ng Thessalonica ay kabisera ng Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Sakop ng Roma. Nung araw po kasi yung Roma, yung nangongker sila ng mga bansa. Kaya isa po sa mga na-conquer itong Thessalonica. Okay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica chapter 5 ay 1 verse 5. Ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin na alang-alang sa inyo. Kita niyo po, anong sabi ni Pablo? Sapagkat ang magandang balita o salita ng Diyos, lubos namin pinaniniwalahan, ay ipinahayag namin sa inyo. Yun po ang kanilang pinangangaral no, yung salita ng Diyos. Hindi po yung sarili nila. Hindi yung anumang paniwala nila, hindi. Kasi kung titignan mo si Pablo sa Biblia, si Pablo po maliit, pandak, at malaki ang mata, at kalbo pa. Kakaya ko kalbo, wala na. Kaya ganun po, yung kanilang pinaniniwalahan, ang kanilang binahagi ng panahon na yun na sila yung nangangarap. Sa 6, sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Si Pablo kasi, ang ginaya niya si Jesus. Tingnan natin dito sa unang Korinto. Unang Korinto, chapter 11, verse 1. Tularan ninyo ako, sabi ni Pablo, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yan. Ito yung binabanggit niya. Sinundan ninyo ako. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Ano bang ginawa ng ating Panginoon dito? Nangaral. Anong ginawa ni Pablo? Nangaral. Kahit dumaan kami ng napakaraming pag-iirap. Alam niyo, ang pangangaral hindi talaga madali. Marami kang dadahan ng kahirapan. Nung araw po, nangangaral ko sa public. Sa public po, doon ako maraming nakaranas ng pangusik. Na ano ko dito. Sa mga tao. Kaya akala ko nung araw, napakadali lang. Tama si Pablo. Naging naranasan ko rin po yan. Meron pa naranasan na ba nangangaral ako eh. Mag-ingat ka dyan, baka may manaksak sa iyo sa likuran mo. Dahil hindi nila gusto yung yung aral. Ang kaisipan ko kasi, lahat naman ng tao mamamatay. Mas maganda kung mamatay ako sa ganitong gawain. Sa pangangaral. Well, mamamatay ka rin eh. Kesa naman yung mamamatay ka, magnanakaw ka, nahuli ka ng pulis o natokan ka.
Di po ba? Kaya ako, kung ganun lang ang ano, wala sa akin yun. Kasi katwiran ko, mamamatay naman tayong lahat eh. O kagaya pa ng isa, sabi niya, pag nalaman ko saan ka nakatira, tututukan kita ng baril. Kita niyo po yan. Meron pa. Pag nakita kita, kalbo ka. Susunugin kita. Kita niyo. Marami talagang ano yan. Maging sa social media. Yan tama si Pablo. Ano sabi niya? Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Hindi ba si Jesus dumanas niyang katakot-takot na pahirap hanggang ipinako sa cross? Isipin nyo, nangangaral yan. Gusto niya ng mga tao malaman yung salita ng Diyos. Gusto ni Jesus ang tao maligtas. Pero sa numantong ang buhay ni Jesus, sabi ng tao, ipako sa cross yan, ipako sa cross yan. Pero bago ipako sa cross yan, kung napanood nyo yung Passion of Christ, yun inango po sa Biblia yun, nag-research po yun, yung team ni Mel Gibson. Kay Mel Gibson na pelikula yun eh. Yung Passion of Christ. Nag-research po talaga sila. Kaya nila nabuo yun. Hindi ba napakahirap yung nilalati ko siyang yung dulo, meron sima ng ano, yung isda, yung pagtumarak sa balat, pati laman mo, nauuka. Medyo nagreklamo nga po simbahan ng Katoliko dun eh. Tinatatanggal nila yung portion na yun. Kasi nga, parang grabe. Ang pahirap. Pero hindi rin po inalis ng ano, ng film. Yung ganung eksena. O, kita nyo? Kung si Jesus nga po eh. Ang katwiran ko, ako, binabantaan lang. Pero si Jesus hindi lang binantahan eh. Talagang pinatay. O, hindi bali. At least, mamatay ka man, at least kay Jesus ka. Ang mahirap, mamatay ka, wala ka kay Jesus. Yun yung sinasabi ng Panginoong Yesus na iwalay sa akin, wala kayong magagawa. O nung nangangaral po si Lord Jesus, ang sabi niya rito sa, tingnan natin, ito, sa 1 chapter 15, verse 6, sapagkat wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. Eh, mahirap naman maiwalay kay Jesus. Mas maganda kay Jesus ka nakadikit. Mamatay ka man, kay Jesus ka. Anong pangako ni Jesus? Kung saan ako naroon, doon din kayo. Di ba napakaganda? Kaya taga-saan ba si Jesus? Langit. Sabi niya, saan man ako naroon, doon kayo. Eh di makakarating ka ng langit kung kay Jesus ka nakadikit. Mas maganda na yon. Eh yung nangangaral ka, pagkatapos may mag-traitor sa'yo, okay lang yun. At least dala-dala mo si Jesus sa harap ng mga tao. Meron kami kasama nun sa Papua New Guinea po. Kinuha yung Biblia, pinakain sa kanya. Pinatay pa. O, kasama namin yun. Papua New Guinea nangyari naman po yun. O, dito rin sa Pilipinas, meron kami mga kasama. Yung iba po, pinakulong. O, dito sa ano, Del Piero. Sipin niyo. Talagang, ang mga tao po, hindi naman natin sinasabing lahat eh. May mga tao talaga. Para bang ang salita ng Diyos sa kanila, walang dating ba sa kanila, naalala ko nga sabi, ang ingay niyan. Ingay lang daw po. Meron ba nangangaral na hindi maingay? O lalo na ako, pag nangangaral ako in public, meron po akong microphone, meron pa ako ng speaker. Talagang maingay. Kaya kailangan kasi in public maingay din eh. Kaya kailangan yung dala mo mas maingay. Di po ba? Pero, yun nga po sabi, maingay yan.
Meron pa isang pagkakataon na sabi ng isang tindahan sa akin, pwede ba lumayo-layo ka nga rito? Pinagtatabuyan ako. Siyempre, hindi naman po ako makalaban. Nandun ako sa lugar nila eh. Ilalayo na lang ako. Buti sa ibang lugar, hindi ako pinalalayas. Isipin nyo, nangangarap ka lang, palalayasin ka, nahihingayan daw. Kaya yan ang sinabi ni Pablo. Tularan nyo ko, gaya ng pagtulad ko kay Jesus. Kaya nung nangaral sa Thessalonica, ang sabi niya, sinundan ninyo ang aming halimbawa. Yung pagtitiis, kaibigan. Alam niyo po, ang sabi sa Hebreo, kapag isa kang mananampalataya, totoo kang mananampalataya, talagang kailangan mo magtiis. Kung minsan, membro pa ng pamilya mo, uusig sa'yo. Totoo yan. Membro ng pamilya mo. May mga ganyan po. Anong nakalagay dito? Hebreo 10:35. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kita niyo po? Huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Huwag mawala. Mawala ng lahat. Huwag lang yung pananampalataya niyo sa Diyos. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala sa inyo. May gantimpala pala eh. Dakila. Ibig sabihin, kumbaga sa regalo, talagang malaking regalo yan. 36, kinakailangan kayo magtiis. Yun. Ano pang titiisin? Kagaya nung araw, wala akong pera. Naglalakad po ako, magbuhat sa amin hanggang Baseco, 2 oras papunta pa lang. Ang dala ko lang payong. Isipin niyo po yung pagtitiis na ganyan. 2 oras, naglalakad ka. Pagpauwi, 2 oras na naman. Tinitiis ko po yun. Bakit? Madala ko lang si Kristo sa kanila. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at tatanggapin ninyo ang ipinangako. Kita niyo, may reward na naman. Doon sa 35, ang sabi niya, gantimpala, naghihintay sa inyo. Dito naman, ang nakalagay, ipinangako. Ano ba pinangako ng Diyos? Di langit. Wala namang ibang pinangako ang Panginoon kundi langit. Sa mga ayaw, ang pangako, impyerno. Dalawa lang naman yan Langit o impyerno. 37. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at darating na. Sinong darating? Si Jesus. Pagdating ni Jesus, kaibigan, alam niyo po ba, pag dumating si Jesus dito sa lupa, hindi naman po niya aanapin kung mayaman ka o mahirap ka, o gwapo ka, o hindi ka gwapo, o maganda ka, hindi ka maganda. Alam niyo po ba kung anong aanapin? Ito, nakasulat din po sa Biblia. Sabi niya, konting panahon na lang. Ito, 18 ng San Lucas. 18:8. Ngunit sa pagbabalik ni Jesus, anak ng Diyos, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Yan po ang hinahanap niya. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya sabi ng kasulatan, huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Mawala ng lahat, kaibigan. Huwag lang ang pananampalataya. Yan palang hahanapin ni Jesus pag dumating na siya dito sa mundo na kinalalagyan natin. Pero yung iba po, pag halimbawa, success sila sa negosyo, biglang nawala. Nawawala sila ng pag-asa. Yung iba, nagpapakamatay. Nakikita yung mga sikat na artista, mababalita mo lang, lulong na sa droga. Bakit yung kasikatan nila,
Nang bumaba na sila sa pedestal, naiiya sila. Kaya ang kanilang pantakip, yan, droga. Totoo yan. Hindi lang mga artista, mga kilalang mga tao sa lipunan. Kasi nga po, natikman nila yung rurok ng tagumpay. Kaya nung bumagsak sila, nahiya sila. Kaya doon sila kumapit kay droga. Pero sabi ng Biblia, mawala ng lahat, huwag lang ang pananampalataya mo sa Diyos. Oh. Kailan magtiis ka lang. Oh. Sapagkat ang pananampalataya pala ang hahanapin ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong, may pananampalataya ka ba, kaibigan? Kayo lang naman po makakasagot dyan eh. Kasi ako, hindi ko naman alam kung meron kayong pananampalataya o wala eh. Eh bakit? Hindi nyo naman binubulong sa akin eh. Kasi baka pag binulong nyo pa, yung iba ayaw nila sabihin talaga. Ibig sabihin, meron silang hidden agenda. Wag. Bitawan na po yung dapat bitawan. Yung itira na lang isa, yung pananampalataya natin po sa Diyos. Kasi yun po ang magiging dahan. Sabi ni Jesus, ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakaakyat sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. O pagbalik niya, yun ang hanapin niya. O, hanapin niya ba yung kayamanan mo? Bakit? Bigay lang na Diyos sa iyo yan eh. Ang hanapin niya, yung nasa Biblia, ang pananampalataya mo, kaibigan. Sana, hindi pa huli ang lahat. Ano man ang inyong sitwasyon sa buhay, kalagayan, isuko yung buhay nyo kay Jesus. Pagdating ng panahon, yan po ang inyong ahaningin. Para lang kayo nagtatanim. In due time, pag nagtanim ka, magbubunga. Pagkikinabagan mo yung bunga. Sige po, hanggang dito na lamang. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo po sa amin kung ano po ang dapat naming gawin na kami po ay maging masunurin sa haral mo. Kagaya na sinabi ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Jesus. Yan ang dapat namin tularan, Panginoon Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 102, Songni, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Meron po tayong kasama. Baka akala nyo wala. Ayan. Kanina po si Nanay Merly kasi nasa labas siya. Ito naman yung anak niya. Ano po ito? Masipag. Yan po ang sikreto niya. Hindi ba? Para umunlad ka, magsipag ka ba? Kaibigan, wala nang iba pang... Sige po, Thank you for watching. God bless us all.